Okay, try natin 'to i-solve. So, ito ay request ni Jester Seiya. So, shout out to you. Alam ko sir, matagal na ako tapos sa statics, haha, pero hindi ko masagutan ito hanggang ngayon. So, ito yung problem, no, na binigay niya. So, determine the tension in each segment of the cable and the cable's total length. Set P is equal to 80 pound, no? So, ito yung given figure. So, meron ditong tatlong segment ng cable. So, ito yung segment AC, segment CD, at saka segment BD. So, mapapansin mo dito na merong mga dimensions, no? Yung mga cable natin, merong dimension BD, no? Alam mo kung ano tong kanyang, kumbaga dun sa slope niya, yung kanyang run, tsaka yung kanyang rise, 5 at saka 3. Ito ring AC, no? Alam mo kung ano yung kanyang slope, no? Yung kanyang run, 3, tas yung kanyang rise, 5 minus 2, so 3 din, no? Ngayon, ang problema dito si CD, no? So, si CD meron siyang run na 4, okay? Pero, wala siyang rise. Hindi binigay yung kanyang height. Okay, so yun yung problema dito, no? Kasi ganito, kung ang maisip mong gawin dito is, let's say, i-drawing mo yung free body diagram nitong C. So, magkakaroon ka dyan ng dalawang cable, no? Yung dalawang cable na yan, syempre, each merong tension. So, dalawa yung unknown. Pero aside sa dalawang tension na yan, magiging unknown din kung ano yung inclination or slope netong CD. Tama, kasi hindi naman natin nga alam kung ano yung kanyang rise doon sa kanyang slope. Hindi given yung height. Okay? So, kahit dito kay D, no, drawing mo yung free body diagram, so unknown din siya, no, yung inclination or slope ni CD. So, with that, no, hindi yun yung gagawin mo. So, dito, pwede kang mag-isip ng iba pang pwedeng gawin, no, and yung isang pwede mong gawin nga, i-drawing mo yung free body diagram ng entire structure. So, kapag din-drawing mo yung free body diagram ng entire structure, ang mga magkakaroon lang ng reaction dyan is yung dito kay A, tsaka dito kay B. No? Kasi yan lang naman yung mga external na support. Yung mga internal na support, hindi na magre-reflect yung kanilang reaction sa FBD ng entire structure. So, dito naman kay A at B, tension lang din naman ang magiging reaction dyan. So, kumbaga, sige, ilagay natin, no? So, let's say dito kay BD, no? So, tension force lang din naman yung magiging reaction dyan. So, ano yan? Along this cable yan, no? Yung reaction na yan, yan ay tension. Siguro pangalanan ko na lang din ito na, ito din mismo yung tension dito kay BD. Okay, tension BD. Tapos kung ano yung inclination ni BD, yan lang din yung inclination ng tension force na yan. So, kumbaga yung tension force din na yan, yung kanyang magiging slope. Okay, yung kanyang magiging slope, no, is base lang din sa slope netong BD. So, yung slope kasi ni BD, ilan ba ang rise niya? 5. Kanyang run, ilan ang kanyang run? 3. So, yun lang din yung magiging slope neto. 5, tsaka 3. Okay? So, ganun din yung gawin mo kay A. No, yung reaction dito kay A, tension lang din naman yan. Okay? So, ito ay tension AC. Pangalan nating tension AC. And then, yung kanyang slope, actually, mas maganda ata kung angle na lang ang gamitin dito. No, kasi ang rise niya ay 3. Kasi, ay, hindi pala. Oh, no. Wala palang ano, no? Wala pala itong, ano bang rice nito? Wala pala tong rice, no? Wala siyang ano, wala rin siyang rice. So, ang meron lang siya ay run. No, ang meron lang sa kanya run. So, wala pala tong rice. Akala ko pantay kasi to yung 5. Tsaka dito, no? Dito kay C. Akala ko 5 ito. So, hindi pala to 5. Okay, anyway. Sige. So, wala rin siyang height. So, in that case, unknown din yung angle ni dito kay AC, no, yung inclination or yung kanyang slope. So, siguro pangalanan natin yung mga unknown na angle, no? Sige, pangalanan natin ito na ano ba, theta na lang siguro. Okay, angle theta. So, yun din yung inclination ni AC mismo, no, theta. Okay. So, mula dito, anong next na gagawin natin?
no? So, ito, no? Itong P ha, may value to na 80 pound. So, ito na yung free body diagram ng entire structure. So, pwede mong maisip dito na mag-moment. Okay? So, ang gawin natin, dito tayo mag-moment kay A. No? Para ma-cancel yung unknown na TAC, tsaka yung theta. No? So, dito tayo kay point A, mag-moment. So, kapag nag-moment tayo dito kay point A, actually, ang magiging unknown lang is itong tension BD. So, pwede natin itong ma-solve, no? Yung tension BD. O, gawin natin. So, taking up moment about point A, okay, equilibrium ito, so equal to 0, clockwise ang positive. Okay, sige. So, pag nag-moment tayo dito kay A, so itong TBD na ito, no, ang gawin mo, applyan mo to ng Varignon's theorem. So, yung Varignon's theorem, no, so yung moment netong TBD na to, equivalent din siya sa summation ng moment ng components niya. So, ano ba yung components niya? Itong kanyang x or horizontal component na TBD. Okay, paano ba yung pagkuha ng horizontal component using yung sa slope triangle natin? So, ang ilagay mo dito sa ibabaw is yung um, horizontal na side ni slope triangle, which is yung 3. Kasi horizontal component ito. Tapos yung nasa ilalim, square root lang yan ng 3 square. Yung hypotenuse kumbaga no, nung slope triangle natin. So, ilan yan? Square root ng 3 square plus 5 square, yan ay square root ng 34. 9 plus 25, so 34. Square root ng 34. Okay. So, yung nasa ilalim nito ay square root ng, okay, 34. Okay, yan yung kanyang horizontal component. Yung kanya namang y or vertical component ay TBD, multiply mo by a fraction. Yung nasa ibabaw, since vertical ito, yung vertical side ni slope triangle, which is 5. Tapos yung nasa ilalim, hypotenuse pa rin na square root ng 34. Okay, mag-moment tayo ngayon kay point A. Sige, unahin natin yung vertical component. So, yung vertical component ni TBD ay TBD, okay, times 5 over square root ng 34. Okay, ang kanyang moment arm about point A will just be mula dito kay B hanggang kay A horizontally. So, yan ay 3 plus 4 plus 3. Ilan yan? 10. Okay, now ano yung ikot netong vertical component na to kay A? Ang ikot niya ay counter clockwise, so negative. And then ito namang horizontal component, okay, yan ay TBD, 3 over square root ng 34. Okay, tas ang kanyang moment arm naman about kay point A is itong distance between them vertically. So, yan yung 2 feet. And then, ang ikot niya naman ay clockwise. Ikot niya ay clockwise. So, yan ay positive. Okay. Moment natin ngayon yung 50 pound dito kay point A. So, 50. Ang kanyang moment arm ay 4 plus 3. No? So, ilan yan? 4 plus 3, 7. Tapos, ang ikot ni 50 pound about A ay clockwise. So, positive. Okay, si 80, ang kanyang moment arm naman ay, ito naman yung 3, about point A. Tapos ang ikot niya ay, ikot siya ng ganito, so clockwise. Ayan na, yan na yung mga magsasama-sama na force. At ang unknown lang dito ay yung TBD. Equate mo na to sa 0, and then pindot natin sa calculator. Okay, so negative TBD, yan yung unknown natin. Assign natin siya sa alpha x. And then 5 over square root ng 34. Okay, times 10. Plus TBD, alpha x. Tapos multiplied by 3 over square root ng 34 times 2 plus 50 times 7 plus 80 times 3 equal to 0. Okay, pa-check na lang kung tama ang pindot sa calcu. Okay. Square root ng 34. Okay, shift solve natin. So, we can now solve yung tension dun kay
BD, cable BD. So, ang tension kay cable BD ay ilan? 78? Ha, wala. 78.18. Sorry. 78.18776. Okay, this is in pound. Actually, isa na to dun sa mga sagot. Ito yung tension kay cable BD. Yun yung mga hinahanap pa, yung tension sa bawat segment. So, nakakaisa na tayo itong cable BD. Okay. So, ngayon na nakuha na natin yung tension dito kay cable BD, pwede tayong mag-proceed sa pagdodrawing ng free body diagram dito kay D. No? So, drawing natin free body diagram dito kay D. Okay, so meron tayo ditong yung cable BD natin na nakuha. So, yan ay, of course, tension, no? So, tension BD. And then, meron din tayo dyan yung tension mula naman kay cable CD. Okay, TCD. And then, meron tayo ditong applied load na 50 pound. Okay. And then, yung TBD, walang problema yung inclination niya kasi, okay, yan ay 5 at 3 lang yung kanyang rise at ang kanyang run. Ito ngayong TCD, no, hindi natin alam yung kanyang rise. So, ano na lang siguro, ang ano na lang natin, lagay na lang natin dito angle. So, i-assign natin ito na angle alpha. So, yung angle ni TCD mula sa horizontal, let's say, ay alpha. Okay, so yan yung mga unknown ngayon, no? Yung alpha na to, tsaka yung TCD. Yung TBD, take note, yan ay na-solve na. Yan ay 78.18776. Tama, no? Yan yung napindot sa calcu. 78.18776. Okay, pound. Okay, ngayon dito, ano lang natin to, applyan lang natin ito ng um, uh, dalawang equilibrium equations no for concurrent force system, yung summation nung horizontal forces equal to 0 tsaka summation nung forces vertical equal to 0. Start tayo sa summation ng forces horizontal. So, sa aming nga forces horizontal equal to 0, lahat ng pakanan ay positive. Okay, so si TCD, unahin natin yung unknown. So, negative TCD cosine alpha. Okay, so pakaliwa siya kaya negative. Tapos yung TBD naman, positive. Okay, ang kanyang horizontal component ay TBD. Multiply natin by a fraction. Yung nasa ibabaw is yung horizontal side na 3. Tapos yung nasa ilalim is yung hypotenuse ng slope triangle. So, square root ng 34. Okay, silang dalawa lang ang magsasama, so equal to 0. Take note, yung TBD may value na to na 78.18776. So, dalawa unknown dito, si TCD at saka si alpha. So, mag-generate ka pa ng another equation from summation ng forces vertical equal to 0. Lahat naman ng mga pataas, yun yung positive. So, si TCD, pababa siya. Unahin natin yung unknown. Okay, tapos ang vertical component niya, TCD, sin alpha. Tapos si TBD pataas at ang kanyang vertical component ay TBD multiplied by a fraction. Yung nasa ibabaw, since vertical to, vertical side ng slope triangle which is 5 over yung hypotenuse na square root ng 34. And then yung 50 pound pababa yan ha, so negative 50. Okay, so mula dito, since dalawa yung unknown, tapos dalawa din yung equation natin, isip ka paano mo yan masosolve, no? So, substitution na lang yung gawin natin. No, ilabas natin dito siguro sa first equation na lang kasi mas simple ito. Ilabas natin dito yung TCD. So, ilipat natin sa kabila ito, no, tas yung cosine alpha na yan, no, i-divide natin both sides para TCD na lang yung matira dito sa left side. So, magiging ano na to ha, TCD. Okay lang, i-ano ko na ha, idiretso ko na ha. So, ito ay, okay lang na kapag nilipat ko kasi itong TBD, 3 over square root ng 34, magiging negative, no?
So, ang mangyari, negative-negative both sides. So, pwedeng ma-cancel na yung negative. So, positive na to. Or pwede rin naman, ito negative. Ito ilipat mo sa kabila para maging positive. So, magiging positive pareho, no? Both sides. So magiging positive. TBD, ilagay ko ni value siguro ni TBD na 78. Dito din ha, may value na to. 78.18776. So, 78.18776 square root ng 34. Tapos, yun nga, yung cosine alpha, lagay ko sa ilalim para dinivide ko na both sides by cosine alpha para yung cosine alpha dito sa left side ma-cancel na, no? Ito na, itong TCD ngayon na to, substitute mo dito sa TCD dito sa second equation. So, ito ay magiging negative. Okay, ano yung value niyan? TCD na yan, 78.18776. Tas 3 over square root ng 34 over cosine alpha. Is multiplied by sine alpha plus yung TBD natin na 78.18776. Sorry. Okay, tapos 5 over square root ng 34 minus 50 equal to 0. So, ang unknown na lang dito is yung alpha. So, pwede natin makuha tong alpha na to. So, shift solve na lang natin to sa calcu. So, i-store ko kay A itong 78.18876 para di ko na siya pindutin ng buo. Okay, so alpha A, and then multiplied by a fraction, 3 over square root ng 34. And then cosine alpha, yan yung unknown ngayon. Okay, tapos sine alpha. Okay, plus. Okay, yung 78, yung in-store ko kay A, multiplied by 5 over square root ng 34. Okay, minus 50. Alpha equal 0. So, shift solve natin. Okay, so yun yung value ni A. Ngayon, before mo i-press yung equal, no, siguro mag-assume tayo dito ng value na yun yung mukhang sagot para kay alpha para mabilis mailabas ni calculator yung sagot, no? Mag-reiterate siya na malapit doon, no? Sige, so marami kasi pwedeng ilabas na sagot yung calculator kapag ang hinahanap ay angle, no? Sige, so ito mukhang let's say mga 30 siguro something, no? So tsaka mo press yung equal. Ayan. Lalabas yung sagot na 22.29 at 22.96 96377. Okay, degrees. So, ito ngayon yung value ni alpha. So, ngayon na nakuha mo na yung value ni alpha, pwede mo na ring maibigay yung value ni TCD. So, substitute mo lang itong alpha na ito dun sa, dito na lang siguro, from equation 1, no? Para ma-solve na direkta si TCD, substitute lang natin yung alpha dito. Okay, pindot natin sa calcu, diretso natin. So, yung 78, in-store natin kanina kay A, multiplied by 3 over square root ng 34. Tapos yung nasa ilalim is cosine alpha. So, yung alpha, yan yung answer, no? Ayan, yung recent answer. Sige, press equal muna. So, ang TCD ay 43 point, yan, okay, 960 na lang. 960. Okay, ito ay pound. So, ito na yung another tension. Kay ano naman to, cable CD. Okay. So, isa na lang yung natitira. Ito na lang yung TAC. So, ganun lang din yung gawin mo dito. No, drawing mo yung free body diagram naman nitong C. No, dalawa din yung magiging unknown, si TAC at saka yung angle theta. Sige. Gawin natin.
Okay, gawin natin dito. Free body diagram nung C. Okay, so meron tayo ditong tension CD. And meron tayo ditong tension AC. And then meron ditong applied load na P, which is ang value ay 80 pound. Tapos si TCD, nakuha na yung angle niya na alpha. So yung angle niya dito, kanina, nakuha na natin, yan ay 22.96377. 22 point, ano ulit? 96377. Ayan. 22.96377. Tapos yung TCD naman natin, nakuha na din natin yung value niyan. Yan ay 43.68960 pound. Okay. So yung TAC, tas yung angle niya from the horizontal na theta, unknown din siya. O katulad lang ito nung ginawa mo dun sa kanina, no? O, gawin natin. So, gamitan mo lang to ng dalawang equilibrium equations for concurrent force system, summation ng FH is equal to 0, summation ng FV equal to 0. Summation muna ng FH. Summation ng FH is equal to 0, lahat ng pakanan, positive. Unahin mo yung unknown na TAC. So, negative TAC cosine theta plus yung TCD naman, ang horizontal component, TCD cosine ng 22.96377 degrees. Si TCD may value na yan, 43.68960. Okay, summation naman ng forces vertical equal to 0. Lahat ng pataas naman yung positive. So, yung unknown, yung TAC, pataas o positive, TAC sin theta plus positive din si TCD. So, positive TCD sin ng 22.96, oops, sorry, 96377 and then minus 80 equal to 0. Itong TCD may value na to na 43.68960. Okay, katulad ng ginawa natin kanina, from equation 1, ilabas natin yung TAC. So, yung TAC, yung nalilipat ko sa kabila, so magiging positive yon TAC. Tapos, yung cosine theta, i-divide ko na both sides, no? Para makancel siya dito sa left side. So, magiging 43.68960 cosine 22.96377, okay, over cosine nung theta. Substitute ko ngayon to dito sa second equation, sa TAC, sa equation 2. So, ang TAC from equation 1 ay, yun nga, no, yung 43.68960 cosine ng 22.96377 over cosine theta and then sine theta tapos sine theta tapos plus 43.68960 sine ng 22.96377 minus 80 is equal to 0. Ayun na, theta na lang yung unknown dito. So, shift solve na lang natin to sa calcu. Okay, shift solve. So, ito, store ko ngayon to kay, ano na lang, kay B. Okay, yung 43 point something. So, yung 43 point something na yun, store ko kay B, cosine ng, yung 22 ang hindi ko na-store, no? Sige, type natin. 22.96, that pala, in-store ko din, no? Anyway, sige, store ko na lang din. Anong makukuha ko pa naman yun dito? Nasaan na yung B? Yung 22. Wala pala. Sinipsolve yun eh. Sige na nga. Ita-type ko na lang. So, yung 43, in-store ko kay B. Tapos, cosine ng 22.96377. Tapos, yung nasa ilalim ay cosine theta. Yun yung unknown. Tapos, times sine ng theta din. Okay, plus yung 43, in-store ko kay B. Sine ng 22.96377 tapos minus 80 alpha equal to 0. Ay, sorry, shift solve.
Okay, yung B, yan yun. And then, before mo i-press yung equal, para mabilis ilabas yung sagot, ano ba, mukha, no? Mukhang ano ba yung theta na to, no? Base sa drawing. So, let's say mga, ano siguro, 45. Okay. Ayan. So, ang lumabas ay 57.42 ay 42186 degrees. Okay, so ito yung theta. So, since nakuha mo na si theta, pwede mo na makuha si TAC. Mula na lang dito kay equation 1, ito, substitute mo lang dito si theta na nakuha. Okay, diretso na natin. So, ayan, 43, in-store ko yun kay B. Tapos cosine ng 22.96377 over cosine nung ano no, recent answer. Ayan. Sige. So, yan ay 74.70949 pound. So, ito na ngayon yung tension dun sa cable AC. Ayan na, kumpleto na no, yung lahat ng tension. So, yung last na pinapakuha is yung cable's total length. So, para sa cable's total length, it will just be, okay, yung total length, it will just be yung length nung cable AC, okay, plus yung length nung cable CD, tas yung length nung cable BD. Okay, so paano yung magiging length ni cable AC? So, ito si AC. Okay? So, alam na natin kung ano yung theta niya. No? So, ang kailangan natin, no, let's say dito sa triangle na mafo-form na to, right triangle, ang meron tayo 3 feet. Tapos itong hypotenuse yung hinahanap. No? So, adjacent, tapos hypotenuse. So, cosine ang gagamitin mo. So, cosine theta equal siya sa adjacent na 3 over actually, ito yung LAC, no? Yung hypotenuse. So, yung LAC, yung hypotenuse. So, yan ay 3 over cosine nung theta. Lagay ko na yung value ni theta na 57.42186 degrees. Yun yung para kay LAC. Kay LCD naman, ganun lang din yung gagawin mo. So, sa LCD, ito naman, yung 22 point something na alpha. Ito yon yung value na to, 22.96377. So, cosine lang din yan. So, yung kanyang adjacent ay 4. Okay, over cosine ng 22.96377. And then, yung LBD naman, ito yung BD. So, actually, pwedeng i-consider mo na lang nga yung kanyang rise at run dito kasi 3 tapos 5. So, yung LBD natin, yung length niyan, is yung hypotenuse lang. Ano ba ang hypotenuse ng 3 at 5? Square root ng, yung kanina, yung inaano natin kanina, square root ng 34. Square root ng 5 square plus 3 square. Tama? So, yun na yun mismo. So, mula dito, pindot mo sa calculator. Okay. So, 3 over cosine ng, in-store ko ba to? Type ko na lang, 0.42816 plus 4 over cosine ng 22.96377. And then, plus square root ng 34. Press equal mo na. So, ito na yung total length. Ang total length niya ay 15.74774. Okay. Ito ay feet. Okay. So, yan na yung mga sagot para sa problem na to. Okay. That's it. Hope it helps, Jester.